Agosto nitong taon nung magsimulang questionin ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga alleged irregularities sa flood control projects. Matapos ang malawakang pagbaha sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, nagkaroon ng focus sa mga flood control projects na dapat ay nagpe-prevent sa mga pagbaha, lalo na nasa 2025 na tayo. And, as expected, nanggalaiti ang mga tao sa mga nalaman doon sa investigation. At may mga tao na tila baga siguradong-sigurado na we're merely scratching the surface. Sa mga nauna nating episodes, na-discuss na natin kung saan nagsimula ang skandal na ito, kung sino-sino ang mga involved, at ang mga reaksyon ng mga politiko. At sa ngayon, ang magiging focus naman natin ay yung mga tao na mismo. Taong nagmarcha noong September 21 at November 30 sa tinaguriang Trillion Peso March. Tignan natin ang mga hinaing at call ng mga kababayan natin na sumali dito sa rallies na ito. Ayon sa mga nagrally, love, joy, hoy! Wala pa rin nakukulong. Ang isa, sabi naman ay bakit nga ba tayo magbabayad ng tax kung winawaldas lang din ng korap? May ilan na mas hopeful ang sinabi na sana raw matupad ang birthday wish ni journalist Cara David. Habang ang isa ay sana raw magkaroon na ng corrupt-free Philippines. Siyempre, mas galit ang iba na tinawag na King and Queen of Corruption ng President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ang isa naman, gustong gawing pataba sa lupa si Martin Romualdez. Witty rin ang iba na sinabi na flood control daw at hindi fund control. At sabi nitong grupo, it's a wrap, mga korap. Ayon sa statement ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan nitong December 1, mas marami pa ang expected nila na rally na darating sa mga susunod na linggo at buwan. Ang mga rally na ito, sabi nila, reflects the people's clamor for truth, accountability, justice, and system change. Habol din nila na bantayan ang pagpasa ng 2026 national budget, maging ang prosecution ng high-ranking officials na involved dito sa korupsyon na ito. Gusto rin nilang maging accountable sa Pangulong Marcos sa mga budget insertions, sa rollout ng pork barrel projects at sa delivery ng mahigit kumulang 55 billion sa kickbacks. Sa layuning mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at pag-aani ng pamumuhay ng mga Pilipino, inaprubahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang 6.793 trillion pesos proposed budget para sa susunod na taon. Sa ginanap na cabinet meeting sa Malacanang kaninang umaga, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na sisiguruhin na ang 2026 budget ay hindi lamang pang economic growth, kundi maiangat ang buhay ng bawat Pilipino at ang susunod na mga henerasyon. Layon din nila na maalis si Marcos, si Vice President Sara Duterte at mga involved sa korupsyon na ito. Sabi rin ng grupo, the people should continue on sa paghabol ng accountability sa mga nasa pwesto at ipaglaban ang genuine freedom at demokrasi sa bansa. Rumagasama ng baha ng issue dahil sa iskandalong ito. Sabi nga ng kanta ng bandang Dicta License, diba? Nasa atin ang kapangyarihan.